Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo na bang handa magpuri sa Panginoon? Ang mga Kristiyano ay hindi natitigil sa pagpupuri dahil sila ay nakakakilala nasa Panginoon, dahil ang Panginoon lamang ang nakakabigay ng ating kalakasan, ang mga ating pangangailangan sa araw-araw, at napupunan natin na lahat tayo ay hindi na isama sa mga sakit na pandemya ngayon, kundi tayo lang ay kasama sa pagpupuri sa ating Panginoon. Kaya basahin ko ang isang, tayo tumayo at basahin natin basahin ko ang Psalm 31-4. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon, kaya Yahweh ako'y dinggin pagka ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko, paghingi ng iyong tulong, kung ikaw ay may talaan, itong aming kasalanan. Lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan, ngunit yung pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo kami upang sa iyo ay matakot. Kaya tayo ay matakot dahil tayo na nakatawad ng Panginoon, kaya tayo ay manalangin. Panginoon, sa oras na ito kami ay tumatawag sa iyo, patawarin mo ang bawat isa sa amin upang kami, Panginoon, ay patuloy na karapat-dapat sa iyong harapan. Kaya ugan sa aming mga kapatid na kung ano man ang kanilang mga kahirapan o ano man ang kanilang karamdaman, ikaw o Diyos ang nakakapagaling, at sa iyo namin linalakit ang kanilang mga karahiman. Kaya o Diyos, sa aming gawain na ito, ikaw o Diyos ang manguna, ikaw ang aming katagumpayan, sa pangalan ni Jesus. Tawagin po natin ang ating music team sa ating pag-aawitan sa pangunguna ni Nami. Good morning po sa ating lahat. Isang linggo na naman po ang lumipas at pinagpala tayo ng Diyos. Ngayong araw naman na ito ay ilaan natin sa Kanya dahil ito ang araw niya. Tayo po umawit. Ang umawit at magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila kang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahang tunay na nadarama ko. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahang di kayang bilhin, sa'yo ko lang nadama. Ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahang tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahang tunay na nadarama. Tunay na nadarama, tunay na nadarama ko. Splendor of a king,
voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Age to age He stands, and time is in His hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead, three in one. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Name above all names, you are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Name above all names, you are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, at sa mga kapatid natin na nanonood sa iba't ibang lugar, hindi lang po dito sa Manila, at sa ibang panig ng Pilipinas. Ngayon po ay July 26, 2020. Kung mapapansin nyo, mga kapatid, halos 4 months na tayo na inaatake ng ating kalaban na hindi natin nakikita, yung na tinatawag na COVID-19. At nawa po sa oras na ito ay patuloy tayong mananatiling matatag at tapat sa ating Panginoon, at alam natin na ang ating Panginoon ay nandiyan lang sa ating tabi. Saka ang ating pong Panginoon ay handlang magresolba sa lahat ng problema na kinakaharap po natin. Alam niyo mga kapatid, nangyayari po ang mga bagay na ito hindi dahil sa hindi tayo mahal ng Panginoon, kung hindi may purpose sa atin, sa bawat isa sa atin ang ating Panginoon. Nandiyan po yung dati tayo po ay lahat ay busy sa ating mga pang-araw-araw na ginagalawan. Minsan sa kabisihan natin, nakakaligtan natin ng manalangin dahil naghahabol tayo sa traffic para maiwan tayo sa baka maiwan tayo sa ating mga kanya-kanyang patutungan sa trabaho, sa pag-aaral. Subalit, napakabuti ng Panginoon. Binigyan tayo ng time para makapag-bonding sa isa't isa, lalong-lalo na sa pamilya. Kaya mga kapatid, maraming salamat po sa pakikinig
At nawa, pagpalain tayo lahat ng ating poong miracle habang tayo ay tinatahak natin ng trials at pagsubok sa buhay ngayong kasalukuyan. Mga kapatid, tayo pong ay manandaling manalangin. Ang mga banal na sa langit, maraming salamat po Lord sa oras na ito. Nagpapasalamat po Lord kami na kami ay malusog, malakas ang pangangatawan. Sa kabila ng nawalan po kami ng mga hanap buhay, sa kabila ng hindi po kami makalabas ng bahay dahil po sa banta ng mga virus na dumadaloy na hindi namin nakikita, O Lord. Subalit, nandiyan ka pa rin. Alam namin na ikaw ang Diyos ni Jacob, ikaw ang Diyos ni Abraham, at ikaw po ang Diyos namin ngayon na hanggang tumulong sa aming pangangailangan. At alam po Lord namin na ikaw ang Diyos ng Espiritu at katotohanan. Ikaw po nangako na sinasabi mo sa salita na hindi mo kami pababayaan at hindi mo kami iiwan, O Lord. At alam namin na nandiyan ka palaging tabi upang umalalay sa aming lahat ng mga problema sa aming buhay. At naman po Lord, ang aming mapapag-aralan sa oras na ito ay sana po ikaw ang patuloy na mapapurihan at mapasalamatan at mai-apply po Lord namin ito sa aming mga kapatid na hindi na nakapakinig sa mensahe na ito, at may bahagi rin po Lord namin sa aming mga kapatid na may karamdaman at may mga sakit na depression dahil sa nangyayari sa kapaligiran. At naman po Lord, ito ang aming tunay na Diyos na buhay. Patuloy ka aming sasambahin. Maraming salamat po Lord. Ang lahat ay binabalik po namin sa name. Papurit pa sa salamat sa tanging Panginoon Jesus. Amen. Amen. Mga kapatid, sa ating pagpapatuloy, ang ating pong pag-aaralan natin ngayon ay makikita sa Kawikaan chapter 3 verse 1 hanggang 6. Mga kapatid, sinasabi po sa Kawikaan chapter 3 verse 1, Anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin. Lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim. Sa verse 2, upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay at maging masagana sa lahat ng kailangan. Verse 3, pananalig at katapatay, huwag mong tatalikuran, ikwintas mo sa iyong leeg at itanim sa isipan. Verse 4, sa gayon, malulugod sa iyo ang Diyos at kikilalanin ka ng mga tao. Verse 5, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Lastly, verse 6, sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Mga kapatid, sa ating pong binasa ay kung titingnan po natin ang nangyayari sa ating buhay sa kasalukuyan ngayon ay kung mananangan lang po tayo sa sarili nating kakayanan. At alam ko at alam nyo rin, binigyan po tayo ng kanya-kanyang talento ng ating Panginoon. Subalit kulang pa po yun para mapanagumpayan natin ang lahat ng mga nangyayari dito sa ating buhay, lalong-lalo na ngayong kapanahunan ngayon. Hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kaya nga po, pag minsan may nakapagkwentuhan ako, sabi nga, ito na ba yung tinatawag na end of the world? So, hindi rin po natin masasagot yan. Kasi ang Panginoon lang tayong nakakaalam kung ano mangyayari bukas. Kaya dahil tayo po ay hindi tayo perfecto at limitado lang po ang binigay ng kaalaman ng ating Panginoon. Mga kapatid, pinamagatan po natin ng ating
pag-aaralan at pagbubulay-bulayan ngayon, handling our trials. Kung paano po natin pangahawakan ang mga dilubyo at ang mga pagsubok na dumadaan dito sa atin sa kasalukuyan. So sa ating mensahe po ngayon mga kapatid, ito po ay napapanahon na upang pag-aralan naman po natin kung bakit sa kadami nating mga tinatawag na scientists at sinasabi nila yung mga eksperto, subalit hanggang ngayon 4 months na nakakaraan, simpleng COVID-19 lang, hindi natin masusolusyonan, hindi natin mapanagumpayan. Araw-araw nandiyan yung balita, araw-araw nakikinig tayo sa radyo, pero bakit palaging parehas lang? Sabi nga ng mga dalubhasa, pabawas ng pabawas dahil sa pananaliksik ang mga natatamaan ng tinatawag na virus na to. Subalit, pag tinignan mo ang TV, pag narinig mo sa radyo, hindi po nababawasan at dumadami. Bakit po? Ano pong nangyayari? So, isa lang po ang kasagutan niya. Ang kasalukuyan natin kinaharap nating problema ay hindi kayang solusyonan ng ordinaryong tao lang. Dahil binigyan tayo ng limitadong talento ng ating Panginoon upang ang kakulangan ng talento na yan ay sa Kanya natin dapat kukunin. Hindi natin ang ating kalaban, lalo-lalo na itong COVID-19 na to. Napansin ko nung nakaraang mga taon, araw, walang ginawa ang ating mga malalaking tinatawag na high-powered na mga country. Andiyan yung gumagawa, nag-iimbento po sila ng mga missiles, nag-iimbento sila ng high-powered gun, mga airplanes. Pero ano ang nangyari? Hindi po yun ang tumama, hindi po yun ang inaasahan natin. Ang tumama, hindi po kailangan ng ammunition. Pero nagkagulo-gulo po ang buong mundo. So dahil ang inalang ng Panginoon na mangyari ito para manumbalik po tayo sa Kanya. Sa kabila ng marami na sa atin, mga tao, nang hindi naniniwala sa ating Panginoon. Dahil sa kanilang kakaunting talento, pinagmamalaki na nila na sila daw ang dapat paniwalaan. So, ano pong resulta ngayon na nangyayari? Nawawala, sa kawalan po ng hanap buhay, hindi malaman ng tao kung paano siya haharapin ang mga nangyayari sa buhay niya, sa kanyang pamilya. Nag-aantay ng ayuda kahit na magkautang-utang ang isang bansa para lang may pantustos, pansamantala sa kanyang makakain. At ang pinakamasakit pa ito, kapatid, pag may magkasakit, walang pang-ospital. Alam po ba natin na ang isang swab test ay nagkakalaga ng 4,000 to 10,000? Saan po natin kukunin yun, kapatid? Kung halimbawa tayo ay niloob na maging positive tayo sa virus na to, may pangkain lang natin sa pangaraw-araw, kulang na. What more, may pambabayad po natin. Wala po. Ano pong resulta? Madidepress po ang isang tao, o kaya makakapag-isip po siya ng hindi maganda. Yung pong may kasabihan na kahit sa patalim. Yun po yun ang magiging resulta. Pero ang tanong po, tayo po bang mga Kristiyano o tinatawag na lingkod ng Diyos, exempted ba tayo sa ganitong sitwasyon? Yan po ang ating pag-aaralan at pagbubulay-bulayan sa ngayong umaga na to. Kung gaano po tayo ka-diligent, alam natin, ang ating mga pastors po, nagdo-double time, ang ating mga deacons, ang ating po mga elders, nagdo-double time, na sinasabi sa atin, basahin natin ang salita ng Diyos, araw-araw, pagbubulay-bulayin natin. Alam niyo po, habang ini-input po natin ang salita ng Diyos sa ating pangaraw-araw na buhay,
the more na natuto po tayo, the more na lumalapit po tayo sa ating Panginoon, na pinupuno ng ating Panginoon ang ating puso sa kanyang salita. Dapat ganyan din po katatag when moments na katulad po ng mga trials na to o pagsubok na naranasan sa iba't ibang kapamaraanan sa ating serye ng ating buhay. Alam niyo po mga kapatid, dahil sa patuloy na pagbabasa ng Biblia, unti-unti naliliwanagan po tayo and we receive the instruction kung paano natin iba't ibang sitwasyon sa ating buhay. Whether na ito ba ay major problem o ito po ay minor lang, siguradong bibigyan tayo ng wisdom ng ating Panginoon para panghawakan ang mga ito. Kaya po mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, ito po ay isang udyat at babala sa atin na wag po tayong at wag nating ineglect ang Panginoon dahil siya po ang may akda ng lahat at wala na pong iba. Naalala ko, nung unang nag-lockdown po, alam ko, if I'm not mistaken, March 15, nabulabog. Hindi lang po ang Pilipinas, ang buong bansa. Nagpanic buying ang mga may pera. Ang mga walang pera tulad natin, nagpanic lang. Walang buying. Pero nang magkaroon ako ng pagkakataon, ito po ay personal na kwento, napatunayan ko, napakabait ng Panginoon. Hindi lang po sa Christ Jesus Our Life Camarin, kundi sa ibang church. Alam mo, nagpunta po ako sa Camarin, if I'm not mistaken, 2 weeks na nakakaraan o wala pa. So, dahil po tayo ay senior citizen, ang daming restriction, hindi tayo po makalabas, hindi tayo makapasok ng Save More dahil pinagbabawal po ang senior citizen dahil mahina na po raw ang immune system. Baka raw po ang mga senior citizen ay mahawa. Pero in fairness, kasama ko po si Brian, ang aking anak. Pinag-drive ako, napakabuti ng Panginoon sa aking nakita. Nakita ko pa, ang lahat ng mga nakita ko na member ng Christ Jesus Our Life, nagtabaan. At blooming lahat. Tuwa po ako. Amazing talaga. How great is, sabi ko sa sarili ko, may COVID ba rito sa Camarin? Parang wala. So, patuloy lang po natin tandaan na about our Heavenly Father, during these times of troubles, God will give us strength and peace para panghawakan po natin. Kaya nga, purihin ang Panginoon. Nakarating po ako ng Camarin, ako po mismo nagpapatotoo na hindi, yung sinasabi po ng ating Panginoon, yung pangako niya, hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan. Totoo po yun. He will never leave us nor forsake us. Tingnan po natin ang sinasabi na history po ng mga lingkod ng Diyos katulad po ni King Solomon during the Old Testament time. By the way po, si King Solomon ay anak po ng isang hari na si Haring David. So, kung titingnan po natin ngayon, si King Solomon po, siya po ay si Pastor Elmerson. At si King David, siya po ay si Pastor Elmer na anak niya si Pastor Elmerson. Purihin ang Panginoon sa mga tao na ito na patuloy na nilang ginagamit sa ating ubasan. At dahil sa kanila, napapaabot at marami nang naabutan sa pagbabahagi ng kanilang salita. Pero pansinin niyo po, when God told King Solomon, para bang sinabing, Solomon, sabihin mo lang kung ano ang gusto mo. Eh kung kayo po ang tatanungin, kung kayo ang sabihan ni Lord, Brother Pon,
Sabihin mo lang ang gusto mo, your wish is my command. So, siyempre, ang sasabihin ko, ang sagot ni Brother Post, Lord, gawin mo akong pogi, katulad ni Pastor Elmer. Di ba? Joke lang po yun. Pero, ano pong ibig sabihin po? Si King Solomon, ang hiningi po niya, hindi kapangyarihan, hiningi po niya, hindi para sa kanyang sarili, kundi humingi po siya ng mas mataas na talento, naghingi po siya ng wisdom sa ating Panginoon. But being a servant of God, kinalimutan ni King Solomon ang kanyang sarili para sa kapakanan ng nasasakupan, mga kapatid. Isa lang ang hiningi ni Solomon. He has only 4 wisdom. Yun lang po ang hiningi niya at wala na pong iba. So, praise God. Ano pong tugon ng ating Panginoon? Nakita niya ang puso ni King Solomon. Nakita niya po ang puso ni King Solomon na isa-isang righteous na lingkod niya. So, pinalimutan niya yung sarili para lamang sa kapakanan ng nasasakupan niya. So, pansinin po natin ang sinasabi sa unang mga hari, chapter 3, verse 5, then 7 to 13, para magkaroon po tayo ng konting gabay at makikita natin at lalo nating maunawaan kung paano tumugon si Solomon sa ating Panginoon. Sinasabi po sa unang hari, chapter 3, verse 5, sabi po sa verse 5, kinagabihan, samantalang siya'y naroon pa sa Gibeon, nagpakita sa kanya si Yahweh sa isang panaginip at tinanong siya, ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Ano po sinasabi sa verse 7? Yahweh, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David, kahit ako'y bata pa't walang karanasan. Verse 8, ngayong nasa kalagitnaan ako ng iyong bayang pinili, bayang hindi mabilang sa dami. Sa verse 9, bigyan mo po ninyo ako ng karunungang kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti at sa masama. Sapagkat, sino po ba ang may kakayahang maghari sa napakalaking bayang ito? So, tuloy po tayo. Ano po sinasabi sa verse 10? Dahil ito ang hiniling ni Solomon, nalugod sa kanya si Yahweh. Verse 11, at sinabi sa kanya, dahil hindi ka umihiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang tanging hiniling mo'y karunungang kumikilala ng mabuti at masama. So, kapatid, kung titingnan po natin ng verse 7, bago po tayo tumuloy sa verse 12, dahil hindi humiling para sa sarili niya si Solomon, para sa kanyang pansariling kapakanan, binigyan siya ng gantimpala ng ating Panginoon. Kung hindi niya hinihiling, ibinigay niya yung Panginoon dahil nakita niya ang puso ni Solomon, kung gaano siya kababa kung siya'y magsalita. So, ano po sinasabi sa verse 12? Ibibigay ko sa iyo ang iniling mo, bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna o mga susunod pa sa iyo. Tingnan mo, napakabuti ng Panginoon. Sa verse 13, ibibigay ko rin sa iyo ang mga bagay na hindi mo hiningi, kayamanan at karangalang hindi mapatunay ng sinumang hari sa buhay mo. Mga kapatid, through this God-given wisdom kay Solomon, we learned that para po kay Solomon, isang kahangalan o maling idea na we cannot handle any trials kung wala po
ang ating Panginoon at kung wala po ang patnubay ng ating Panginoon sa atin. Ito po ay pinatunayan po ni Solomon noong kanyang panahon. So, ano po sinasabi sa sulat ni Solomon sa mga Kawikaan 3, 5, and 6? Ito po, hindi lingid sa inyo ang verse po na to. Alam ko, alam nating lahat ito. Ano po sinasabi sa Kawikaan chapter 3, verse 5 and 6? Sinasabi po sa verse 5, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Sa ating pong mensahe ngayon, some important points na pwede nating pangawakan na when we feel na overwhelm ang ating buhay, katulad ng takot or discouragement sa ating buhay. Ano po ang pwede natin pangawakan ng unang puntos? We must have to maintain our spiritual focus on our Lord. Mapapansin niyo po, hindi lang po si Solomon. During the time of Nehemiah, importante sa kanila ang tinatawag na city walls ng Jerusalem. Bilang isang protection para sa pag-atake ng kaaway dahil secured sila. Dahil pag nagiba yan, siyempre magiging open ang siyudad. Siguro mapapansin nyo, sa panahon ngayon, bakit pag nagpagawa ay, sa kasulukan po ako ay isang gumagawa ng bahay, bakit kasama yung bakod palagi pag gumawa ako ng bahay at pinapasama ng may-ari? Dahil sa security wise. Dahil alam niya at alam ng may-ari na maraming mga masasamang loob at patuloy na gumagawa ng masama at maraming mga tao ang mga gumagawa ng masama at pasama ng pasama ang panahon ngayon. So, kung mapapansin nyo, ang mga pader, sila po yung pinakaunang-unang aatakihin ng kaaway bago sila makapasok sa loob ng mismong syudad o sabihin natin sa ating bahay. In short, madali nang makapasok ang isang masasamang loob. During that time, siguro wala pang CCTV, wala pang electronic gadgets para pag wala ka, may mamomonitor mo yung bahay mo. Subalit, hindi rin po ito ang tamang paraan. At marami rin po may mga CCTV na papasukan pa rin, na nakawan pa rin. So, alam niyo po, ang gawa ng tao kailanman hindi magiging perpekto kailanman. So, dito sa bahay po namin, bilang aside sa pader, kailangan nakarehas pa yung bahay. Dahil bago makapasok ang tao, ang iniisip ko lang, magtrabaho muna siya. Hindi siya kadidiretso. Nandiyan yung may mga aso sa labas, may aso sa loob. Pero hindi po yun dahilan at hindi rin po yun sapat para masiguro tayo na hindi tayo mache-check ng masasamang loob. Siguro, lahat tayo, sabihin natin electronically operated na ang mundo sa ating daily circumstances na pinagdadaanan. Pero, hindi pa sapat para ma-overcome natin lahat ang dilubyo nating kinakaharap pag-present. Ano po yung tanging kasagutan, mga kapatid? We need a permanent protection for our families and loved ones. Sino po yun? Ang ating Diyos lamang. Siya lamang ang miyakda ng lahat ng bagay. So, makikita po dito sa Nehemiah chapter 1, verse 5 and 6. Mga kapatid, ano po sinasabi sa verse 5? Pakinggan niyo po ito. O Yahweh, Diyos ang kalangitan, kayo ay dakila at nanginginig.
kami sa takot sa inyong presensya. Matapat ninyong tinupad ang inyong tipan at wagas na pag-ibig sa mga nagmamahal sa inyo at tumutupad sa inyong mga utos. Pansinin niyo po yung verse 5 mga kapatid. Matapat ninyong tinutupad ang iyong tipan at wagas na pag-ibig. Saan po? Sa lahat lang po ng nagmamahal sa ating Panginoon at tumutupad sa kanyang utos. Sila lang po ang makakatikim nito. Yun lang pong sumusunod sa kanyang utos. Hindi po lahat. So, yun lang po nagpapasakop sa kanya. Yun lang pong tumanggap sa ating Panginoon na siya lang ang tanging Diyos na dapat sambahin at siya lamang Diyos na buhay. Para ito lang po ang ating pwedeng sandahan. Wala na pong iba. So, ano po sinasabi sa verse 6? Pangmasdan ninyo ako at pakinggan ang aking panalangin. Nananalangin ako sa inyo araw at gabi para sa bayang Israel na inyong lingkod. Inaamin ko pong nagkasala kami sa inyo, ako at ang aking mga ninino. Ano pong ibig sabihin dito mga kapatid? Pag tayo po raw ay manalangin, hindi lang po pag nangangailangan po tayo, pag nakaipit po tayo sa bingit ng alanganin, o pag smooth sailing ng ating buhay, ibig sabihin, hindi na natin kailangan ng Panginoon. Hindi po yun. Ang gusto ng ating Panginoon, mananalangin tayo whether na may kailangan tayo o wala. Ano po sabi niya? Araw at gabi. So, at isa pa po, aaminin po tayo na tayo ay isang makasalanan. So, alam ng Diyos kung gaano tayo magpapakababa sa Kanya. Di ba sabi niya sa James chapter 4 verse 10, if I'm not mistaken, sabi nga niya po doon na humble yourself before the Lord and He will lift you up. Patuloy po tayong magpapakababa sa ating Panginoon. Ang lahat na nagpapakababa sa Kanya ay itinataas niya, mga kapatid. So, katulad po ni Nehemiah, dapat tayo rin po, kung paano ka panalangin, kung paano nagpo-focus si Nehemiah sa kanyang panalangin, so, tayo po, we must stay focused on prayer. So, we must stand on our faith. We must focus on our spiritual well-being. Especially sa panitong distress at trials na ating kinakaharap ngayon, mga kapatid. God is directing the course of our life. So, kahit anong pinagdadaan natin ngayon, mga kapatid, never give up. Just maintain our spiritual focus on God. So, alam natin na ang Diyos nandyan lang po sa ating tabi. Inaantay lang po niya tayo na lumapit sa Kanya. Siya po ay handang tumulong sa atin. So, ngayon po, yung pangalawang puntos po, ano po sinasabi doon? God is our present help. So, hindi po intermittent po ang pagtulong ng ating Panginoon sa atin. Ang ating pong Panginoon ay handang tumulong kahit anong oras. Pansinin natin po yung kasaysayan ni Nehemiah. Hindi niya pinansin ang babala ng mga kaaway. Kung mapapansin niyo, kung mababasa niyo po yung istorya, buong istorya ni Nehemiah. Yung pag-aakusa sa kanya, kung saan sa panahon natin ngayon, parang sa isip ni Jeremiah, kung titingnan natin wala yan nag-aakusa sa akin yan. Basta't ako medyo sa ako sinasandalan. Wala makaagit sa aking Panginoon. Fake news lang yan. So, instead, ano pong ginawa ni Nehemiah? Nehemiah remained strong in his faith and did not lose his spiritual focus, mga kapatid. So, brethren, sana po
sa panahon na ito, huwag na po tayong magdadalawang isip at huwag na po tayong magpatumpik-tumpik pa. Dahil ito po yung araw, ito po yung mga sandali kung saan tayo pong lahat ay magsama-sama at magtulong-tulong sa panalangin, magsama-sama sa ating pananampalataya para mapaglabanan natin ang lahat ng dilubyo nangyayari dito sa ating buhay sa pamamagitan tulong ng ating Panginoon. Nowadays, alam natin sa kadami ng nangyayari sa kapaligiran, tanggapin na po natin ang pinakamahirap na aspeto ng ating buhay, mga kapatid. Ang buhay Kristiyano ay dapat panatilihin po natin at i-maintain po natin na mag-concentrate po tayo, mag-focus po tayo, hindi po sa mga material na bagay, kundi sa spiritual realm ng ating buhay. Para kung ano man yung aatake sa atin, kung ano man yung mga trials na dadanas, kung ano man yung mga pagsubok sa atin, ano man yung distress na yan, or any other circumstances, alam ko at alam nyo, the Lord is with us and guide us. Kaya kung tuloy-tuloy lang po nating basahin ng istorya ni Nehemiah, si Nehemiah po, hindi lang po sa kaaway siya nakipagbuno. Katulad po na nangyayari sa atin ngayon, alam natin, si Nehemiah, siya po ay isang Jewish. Pero ang umaata sa kanya, kapwa Jewish na rin. Kung sa kapanahon po natin ngayon, sino pang umaatake? Believers, inaatake ang kapwa believers. Nangyayari sa kasalukuyan yun. So, tingnan po natin, pansinin po natin sinasabi sa Nehemiah chapter 4, verse 2. Mga kapatid, ano po sinasabi sa verse 2? Sa harapan ng kanyang mga kasama at mga hukbo ng Samaria ay sinabi niya, ano kaya ang inisip ng mga kawawang Hudyong ito? Ito yung muli ang Jerusalem sa pamamagitan ng pag-aalay ng mga handog at gawin yan sa loob ng isang araw? Akala ba niya ay magagamit pa nila ang manasunog at nadurog na bato roon? Sa ganitong sitwasyon ng ating buhay bilang isang anak ng Diyos, huwag po tayong magpadala sa udyok ng kaaway, sa trap ng kaaway, kundi we must have to keep our eyes on the Lord. Ask God for wisdom. Patuloy lang po tayong magtiwala kahit anumang mangyari. And we must have to claim the promises written in God's Word. So, marin po siya sinasabi sa Jeremiah 29 verse 11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyo ikabubuti. Ito'y mga planong nagdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pagkasa. And lastly, ang ating pong pangatlong puntos para ma-handle po natin ang ating ang mga dilubyo o trial sa ating buhay. Makikita po natin, prayer sharpens our focus on God. Pag sinabi natin ang panalangin na isang attitude ng isang mananampalataya na dapat tuloy-tuloy po tayong panalangin. Para lang po yan, kung may kukumpirmo natin sa isang tinatawag na sabihin nating espada. Habang hinahasa po natin yan, patuloy lang po siyang tumatalim. Ganon din po, habang tayo patuloy na nananalangin, tuloy-tuloy lang po tayo. Dahil ang panalangin ay isa lang po sa mga biyaya na pinagkaloob ng ating Panginoon para lahat ng mga bagay na nangyayari dito sa mundo ay mapanagumpayan natin, mga kapatid. Let's think of it that we have a sovereign God, mga kapatid. Tandaan po natin yon.
He loves us eternally. He loves us unconditionally. Once we understand the goodness of God, para magiging lifestyle na natin sa Panginoon, ang mga bagay nito. Dahil sa Panginoon lang tayo pwedeng umasa at wala nang iba. At parang patuloy nating patatagin ang ating pananampalataya. Mga kapatid, sa ating conclusion, sa ating mensahe, we must never rely sa ating kakayanan o sa ating pansariling kalakasan. Whatever circumstances in our life to handle these trials, ano po yung una? Let us all maintain our spiritual focus on God. Pangalawa, remember, in all our trials and other circumstances, God is our present help. Lastly, let us all remember na panalangin lamang ang makapagpapatibay sa relasyon at pananampalataya sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Amang banal na nasa langit, maraming salamat po, Lord, sa mensahe mo sa oras na ito. At nawa po, Lord, na ikaw lang po ang Diyos na buhay, na patuloy po naming hihingan ng gabay at patuloy po namin na sasandalan sa oras ng mga pangangailangan namin. At dapat lang po na we must all remember na ang lahat po ng mga trials sa buhay namin ay inaalaw mo, Panginoon, dahil may purpose ka sa bawat isa sa amin. At alam namin na sinasabi mo sa iyong salita, O Lord, na ang lahat ng problema ay hinahayaan mo dahil alam namin na kayang-kaya namin to. At pag hindi namin makakayanan nito, Lord, alam namin nandyan ka sa aming tabi upang tulungan mo kami upang mapanagumpayan nito, Lord. Kaya po, Lord, sa oras na ito, patuloy po kaming manangan sa iyong pangalan. Ikaw lang pong Diyos na buhay na dapat lamang pong sambahin sa Espiritu at katotohanan at wala ng iba. Maraming salamat po, Lord. At nawa po, Lord, ang napag-aralan namin ito ay magsilbing pananggalang at magsilbing gabay kung ano man ang kinakaharap at haharapin mga problema sa ating buhay. Dahil alam namin na nandiyan ka pa rin sa aming tabi, na ikaw ang nagsabi na hindi po kami, Lord, iiwan at hindi mo kami mababayaan. Maraming salamat po, Lord. Ang lahat ay binabalik po namin sa inyo, may papurit pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin nating Panginoon. Magandang umaga sa inyong lahat. God bless us and have a blessed Sunday to all.